Sa video ito ay magna-night ride tayo kasama ang ating mga kaibigan. Maghahanap tayo ng libreng spot sa bandang Real Quezon kung saan tayo ay magsisit up, mangingisda at susubukan mag-row camping. Walang arte, solid adventure lang. Kung trip nyo ang tahimik na dagat, preskong hangin at totoong outdoor experience, siguradong magustuhan nyo ang trip na ito. Para malaman ang buong kwento, tara, samahan ninyo ako muli sa gagawin nating row moto camping adventure. Let's go! Welcome back sa panibagong episode ng ating row moto camping adventure. Alas 8 ng gabi nang sinimulan natin ang ating biyahe mula Metro Manila papunta sa Real Quezon. Isang exciting na road trip ang naghihintay habang tinatahak natin ang mga bayan ng Pililya, Teresa, Morong at Mabitak. Mga lugar na nagbibigay ng kakaibang tanawin at vibe sa ating paglalakbay. Pagdating natin sa bayan ng Fami Laguna ay napagdesisyonan muna nating huminto saglit para kumain sa isang parisan along the way. Siyempre, hindi mawawala ang solid na kain para may lakas sa biyahe. Pagkatapos nating mag-refuel, itinuloy na natin ang biyahe. Hinarap natin ang madilim at medyo malubak na kalsada ng Fami Real Road. Medyo challenging pero dagdag adventure naman. At sa wakas, narating din natin ang isang libreng spot dito sa bayan ng Real Quezon. Tahimik at presko ang hangin. So guys, andito na kami sa may Real Quezon. At mayroon na kaming nahanap na spot na libre at walang bayad lang. Dito muna kami magpapalipas ng gabi. So guys, ang oras natin ngayon ay 1:52 na ng madaling araw. At andito na tayo ngayon sa may Real Quezon. So, nakahanap na kami ng spot na pwede nating tulugan ngayong gabi. At dito ay walang bayad, libre lang. So, yan. Yung kasama natin ngayon ay nagkagawa ng bonfire. Nasaan dito tayo sa may tabing dagat. Ito, dagat na to. So ayan, tapos yung motor natin nandito sa tabi. Tapos yung sa kasama natin, ito rin. So dito ay medyo malakas yung hangin, gawa ng OPC na kasi to. So, pahinga muna kami at sobrang napagod kami sa aming ginawang biyahe ngayong gabi. Habang tayo ay nagpapahinga at nagsisit up ng ating bonfire, ay mayroong pangyayaring hindi inaasahan. So guys, kararating lang namin at di pa kami nakapagpwesto ng maayos, biglang lumakas yung ulan at hangin. So buti nga ay mayroon ditong kubo na wala namang tao. So dito kami muna sumilong. So ayan, ang lakas ng ulan. Tapos yung motor namin nandun sa kabila. Yun sa may area na yun. Ang lakas ng ulan, no? Tapos ang lakas ng hangin dito. Bigla na lang bumuhos yung malakas na ulan, tapos may kasabay pang malakas na hangin. So ito yung kubo guys, oh. Malawak. At meron din dito sa itaas. Putas nga lang yung bubong. So guys, ang oras natin ngayon ay alas 3:12 na ng madaling araw. At magpapahinga na siguro tayo dahil sobrang napagod tayo sa biyahe. So, kita-kita na lang tayo bukas. Good night sa inyo lahat. So, good morning guys. Ang oras natin ngayon ay 5:26 na ng umaga.
At nandito tayo ngayon sa may Real Quezon. At ito yung spot natin ngayon. Nandito tayo sa may tabing dagat. At dito rin tayo nag-overnight kagabi. Ayun yung motor natin. Dalawang motor. So dapat kagabi ay dito kami pupwesto. Magkakabit lang sana kami ng mga hammock namin. Anong nangyari kasi, nung pagdating namin, binaba agad namin yung mga gamit namin. So, nagpahinga kami saglit. Hindi namin namalayan, biglang bumuhos agad yung malakas na ulan. Buti nga, merong kubo dito sa may tabi mismo ng inispatan namin. Pero parang abandonado na siya. At may nakausap naman kaming lokal dito kagabi na pwede daw pumuesto dyan sa may kubo na yan dahil wala naman daw may-ari yan. So yun, anong nangyari? Nung kami natulog kagabi, naka-idlip naman kami ng 2 oras, mga ganon. So yun nga lang, pagising-gising kami, gawa ng ang lakas talaga ng hangin, tapos ang lakas din ng ulan. Eh, butas pa yung mga bubong, medyo pumapatak-patak sa amin. So right, lakad-lakad tayo dito. Ang lakas ng alon dito guys, grabe. Kaya lalaki ng mga bato. Lakad-lakad lang tayo dito. Yung mga kasama ko pala ay tulog pa. Dahil napagod din siguro sa biyahe natin kagabi. Dahil umalis nga pala tayo ng bahay, 8:30 na ata ng gabi. Mga ganon. So, wag na sanang umulan para naman makapagpalipat tayo ng drone mamaya, no? Kaso doon, madilim. Sa part na yun, sa may parting Infanta, ang sobrang dilim. So, malalaman natin kung makapagpalipat tayo ng drone. Yun nga pala, ngayon natin susubukan yung bago nating nabiling drone, yung DJI Lite 2 X1. So ngayon natin masusubukan kung gaano nga ba siya kaganda. At parang ayaw pa tayo pagbigyan ng panahon. Yan, naambo na naman. So balik tayo dun sa kubo. So ito pala yung kubo na tinulugan namin kagabi. Papakita ko sa inyo. Yan yung kubo na tinulugan natin kagabi. Yan yung mga kasama ko, tulog pa. Siguro dating bahay to, tapos inabandona na nila. Yan, may mga sira na rin yung bubong. Tsaka meron CR dito. Ayan, sa may kabila. So, laking tulong ng kubo na to at hindi tayo nabasa. Dito tayo natulog kagabi. At ang ganda pala ng sunrise dito. Pakita ko sa inyo guys. Ang ganda ng sunrise dito. Ayan oh. Di ba? Ganda. Habang pinagmamasdan natin ang tahimik na kapaligiran, napapaisip tayo, sa gitna ng katahimikan, doon mo maririnig ang sarili mo ng mas malinaw. Walang ingay ng lungsod, walang pagmamadali, kundi ang tunog lang ng hangin at alon. Minsan, kailangan mo lang talagang huminto, huminga, at namnamin ang mga simpleng sandali na madalas nating nakakalimutan. So, manglalambat kami ngayon guys ng isda. Yung kasama ko ay may dalang lambat. Hanap kami ng spot na pwedeng laglagan ng lambat. Guys, ito yung dala naming lambat. Patingin nga, Noy. Yan oh. Mahaba yan guys, 500 meters. So, malalaman kung makakuha tayo ng isda. Siguro mga tulingan to. Tulingan o mga tangigi. Yan. Kaso ang problema guys, ang lalaki ng alon. Yan. Ang problema kami kung saan namin ihuhulog. Baka pagka tiningnan namin ulit, wala na yung lambat, di ba?
Malalaman? Dahil sobrang mabato at malakas ang alon, napagdesisyonan na naming huwag nang ituloy ang panglalambat sa lugar at mukhang kinakabahan na rin ang ating kasamahan. Baka daw imbis na isda ang mahuli, baka chinilas niya daw ang mawala. So guys, ang oras natin ngayon ay 7:28 na ng umaga at pack up na kami. Aalis na kami dito at maghanap kami ng spot na pwedeng pagtabayan o kaya pagliguan. Siguro ilog, malalaman natin. So tara, let's go, samahan nyo kami guys. Tayo ulit. Sana hindi na umulan. Napakadilim lang ang paligid. Resort pala to sa kanan natin. Yan, mga resort pala to. Ayan oh. Mga private resort. So yung pinustahan natin kagabi, nasa bandang dulo na yun ng Real. Ang kasunod nun Mauban na. Doon kasi merong mga spot na libre lang na pwedeng tulugan. Pwede nga mag-tent doon Masarap balikan doon pagka may time ulit. Magdala ng tent. Kasi napag-usapan naming tatlo, maghahamok lang kami. Kasi tag-init naman So di namin naasahan na uulan pala dito. Habang kami ay bumabiyahe, nakahanap kami ng isang fishing spot na pwedeng pagpwestuhan. Siyempre, bago kami tuloy mag-sit up, hindi po pwedeng hindi kami magpaalam sa mga lokal na nakatira malapit sa lugar na ito. Dito namin mas naramdaman na ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa lugar, kundi pati sa pakikitungo sa mga taong nakapaligid dito. Sa simpleng pakikipag-usap at paghingi ng permiso, mas nagiging maayos at magaan ang aming karanasan dito. So guys, nakahanap kami dito ng spot para manglambat dahil kanina ay hindi tayo natuloy doon sa inispatan natin nung una. Hindi tayo nakapaglambat gawa ng malalakas yung alon. So dito try namin. Libre lang daw dito. Nagpaalam naman tayo dyan sa lokal, sa labas. At pinarada din namin yung aming mga motor doon sa tapat ng bahay nila tatay na pinagpaalaman natin. So ito yung lugar. Bakawan. Ayan. So pasok tayo dito. So guys, maglalatag tayo ng tarp dahil itang baka umulan mamaya. Wala tayong masilungan ba? Yung mga gamit natin baka mabasa. Ayan. Disguise, holding tight to the dream. Keep the light, let it gleam. We ignite, fill the place in the night. No more haze. Shine so pure. Truth within, heart's allure. Let's go guys, pupunta natin sila. Doon sila nanlalambat na. Yung mga gamit natin nandun sa tarp. So tara, samahan niyo ako guys, pupunta natin sila. Dito pala ay napakaraming bato-bato. Ayan napakatutulis. Buti nga, yung sapatos natin ay hindi madulas sa mga ganitong bato. So sa ngayon ay inaayos na nila yung lambat at ilalatag na nila. Baka sakali merong maligaw na isda. Sunrise paints the ocean gold. Another story to unfold. Palm trees sway in gentle breeze, whispering secrets through the trees. No more worries, no more strife, just
underneath the sun's warm glow, uplifting So guys, pabalik na tayo dun sa ating base. At magsasaing tayo habang nangunguha sila ng isda dun. Tayo naman ay magsasaing na para hindi sayang yung oras. Tara, let's! So guys, ang oras natin ngayon ay 9:38 na ng umaga. At magluluto muna tayo ng kanin. At ramdam na rin natin yung gutom. So set up muna natin itong ating lamisa. Para meron tayong lamisa dito kasi bato-bato yung pwesto natin ngayon. Walang kuha. Wala tayong kuha guys. Tana. Kahit nabigo tayo makahuli ng isda, ayos lang yon. Ang mahalaga, masaya at enjoy pa rin tayo kasama ang ating mga kaibigan. Hindi man tayo pinalad sa pangingisda, pinalad naman tayo sa oras at alaala na nabuo ngayong araw. Ang oras natin ngayon ay alas 10 na ng umaga at kakain na tayo. Ang ulam natin ngayon ay manok at seaweeds dahil walang kuha, walang isda. So tara, kain tayo. Pagkatapos magluto, dumating na ang oras para sa simpleng tanghalian. Sa gitna ng biyahe at pagod, ang simpleng pagkain nito ay nagiging mas espesyal. Hindi dahil sa kung gaano ito kaingrande, kundi dahil sa kung saan at kanino ito pinagsasaluhan. Sa bawat subo, ramdam ang pahinga, saya at ang init ng samahan. Minsan talaga, ang pinakasimpleng pagkain ang siyang pinakamasarap sa pakiramdam. So dito pala sa Real Quezon ay may mga spot pa palang ganito na libre at walang bayad. So katulad nitong napwestuhan natin ngayon, ito yung pangalawang spot namin. Yung spot natin kahapon, yung tinulugan natin kagabi, ay libre din yon, wala ding bayad. So maghanap lang talaga kayo dito ng spot na sa tingin nyo ay hindi naman private property. So, sa bagay, yung dagat naman kasi, wala namang may-ari niyan sa pagkakaalam ko. Pero yung isa lang kasi sa mahirap, yung pasukan. Halimbawa, galing ka ng kalsada, so, hanap ka talaga ng access na papuntang dagat na hindi private. Kasi dito sa Real Quezon ay marami talagang beach resort. So guys, ang oras natin ngayon ay 11:16 na ng umaga at magpapack up na kami dito. Aalis na kami, lilipat kami ng panibagong spot. So siguro ilog para medyo malamig So yan, tatanggalin na natin yan. Pagkatapos namin kumain at magpahinga, sinimulan na namin ang pag-iimpake ng mga gamit. Handa na ulit para maghanap ng panibagong spot. Mas malalim pa, mas tahimik at mas malapit sa kalikasan. Siyempre, hindi pwedeng matapos ang araw na ito nang hindi kami nakapagtampisaw sa malamig na ilog ng Real Quezon.
So guys, nakaalis na tayo doon sa ating pangalawang spot. At ngayon naman ay pupunta tayo ng ilog. So maghanap tayo ng ilog dito sa unahan. O di kaya yung dinaanan natin kanina. Alright, let's go. Maglulublob lang tayo. Kasi apakainit talaga ngayon, grabe. So andito na tayo sa ilog. Daming tao ngayon, guys. So, tanong natin kung magkano yung entrance. So guys, ang oras natin ngayon ay alas 12 na ng tanghali. At andito na tayo sa ilog. Meron tayong nakitang ilog. Malapit lang din doon sa may pangalawang inispatan natin. So ayun guys. Takal Malawak yan hanggang doon sa dulo. Kaso doon banda, crowded at maraming tao. So gusto lang naman namin lumublo. Kasi sobrang init talaga ngayon. So tara, ligo muna tayo. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show. Ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa mga gandang tanawin, kundi sa panibagong karanasan at sa mga taong nakakasama mo. Ito rin ang natural na lunas at pahinga ng isipan ng karamihan sa atin. Ang paglabas, paghinga at muling pagkonekta sa kalikasan. Dito natin nararamdaman ang mga sandaling hindi matutumbasan at hindi mabibili ng kahit anong halaga. Mga alaala na mananatili habang buhay.